Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bago natin simulan ang sandaling ito ng pananalangin, inaanyayahan kita na ihanda ang iyong puso at patahimikin ang iyong kalooban. Kung ang dalangin ito ay umantig sa iyong espiritu, pindutin mo ang like button dahil ang simpleng gawaing ito ay nakakatulong upang makarating ang panalangin ito sa iba pang mga buhay na nangangailangan din ng biyaya ng Diyos. Kung nais mo, mag-subscribe ka sa channel na ito at i-activate ang notifications upang ang espasyong ito ay maging bahagi ng iyong pang-araw-araw na pakikipagtagpo sa dasal at sa presensya ng Panginoon. Ngayon, nang may pananampalataya at tiwala, sabay-sabay tayong pumasok sa banal na oras na ito at ilagay natin ang ating sarili sa harap ng Diyos na nakikinig, tumatanggap at kumikilos. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pag-uumpisa ng umagang ito, buong pagpapakumbaba akong humaharap sa iyong banal na presensya. Kinikilala ko na ang bawat araw ay libreng regalo ng iyong awa. Hinihiling ko na pagpalain mo ang bawat hakbang ko sa simula pa lang at ilayo mo ako sa anumang gulo, kadiliman at mga panganib na hindi nakikita. Tiwala ako na sa paglakad sa iyong liwanag, walang masamang mananaig dahil ang iyong salita ang ilaw sa aking mga paa at gabay sa aking landas. Walang hanggang Ama, iniaalay ko sa iyo ang araw na ito, kasama ang lahat ng darating, mga desisyon, pagkikita, trabaho at mga hamon. Pakiusap, mauna ka sa akin sa bawat sitwasyon. Ayusin mo ang anumang magulo at buksan ang mga pintuan na dapat mabuksan. Nagtitiwala ako na ang iyong gabay ang nagpapatakbo sa lahat ng bagay at ang mga umaasa sa iyo ay hindi kailanman mabibigo. Panginoong Hesukristo, ikaw na naghahanap ng katahimikan sa madaling araw upang manalangin sa Ama, turuan mo akong simulan ang araw na ito na kasama ang iyong puso. Hinihiling ko ang biyaya na kumilos ng tama, may karunungan at may pagtitimpi sa lahat ng aking gawain. Nagtitiwala ako na sa pananatili sa iyo, hindi masasayang ang aking pagod dahil kung wala ka ay wala akong magagawa. Ngunit kasama ka, lahat ay magbubunga. Espiritu Santo, ang mabuting panauhin ng aking kaluluwa, bumaba ka sa akin ngayong umaga at baguhin ang aking kakayahan na magpasya at maging matatag. Hinihiling ko na liwanagan mo ang aking isip para sa tamang mga desisyon at palakasin ang aking puso laban sa panghihina ng loob. Nagtitiwala ako na ikaw ang umaakay sa mga anak ng Diyos at sa iyong tulong, kahit ang mahihirap na daan ay nagiging ligtas. Panginoon, inilalagay ko sa iyong kamay ang aking trabaho, ang aking kabuhayan, at lahat ng responsibilidad na ipinagkatiwala sa akin. Hinihiling ko na pagpalain mo ang mga ito at gawing matagumpay. Ilayo mo ako sa kawalan ng bunga, sa pagkabigo at sa lungkot. Nagtitiwala ako na ikaw ay isang amang nakikinig, na alam ang aking mga pangangailangan bago ko pa man sabihin. Katapat na Diyos, kung mayroon mang mga hadlang na nakatago, mga hindi inaasahang pagsubok o kawalan ng katarungan laban sa akin, hinihiling ko na ikaw ang maging tagapagtanggol ko. Bihisan mo ako ng baluti ng pananampalataya upang manatili akong matatag at may kapayapaan. Nagtitiwala ako na ikaw ang aking kalasag at lakas at walang anumang sandata na laban sa akin ang magtatagumpay. 7. Panginoon ng buhay, inilalapit ko sa iyo ang aking kalusugan sa katawan, sa emosyon at sa espiritu. Inihiling ko na hawakan mo ang aking kahinaan at pagalingin ang lahat ng nagpapahina sa aking katawan at kaluluwa. Nagtitiwala ako na ang iyong kapangyarihan ay pareho noon, danayon at sa pagpakalansan, at sa iyo ay walang imposible. 8. Ama ng awa, iniaalay ko rin sa iyo ang aking pinansyal na kalagayan, ang aking mga pag-aalala at kakulangan. Hinihiling ko na ilayo mo ako sa anumang hirap
kaguluhan at takot na dulot ng kakulangan. Nagtitiwala ako na ikaw ang Diyos na nagbibigay, na nagpapakain sa mga ibon sa langit at nag-aalaga ng may higit na pagmamahal sa mga sa iyo. 9. Panginoon, ibuhos mo ang iyong pagpapala sa aking pamilya, sa mga taong mahal ko at sa mga nakakasama ko. Hinihiling ko na ayusin mo ang mga nasirang ugnayan, pagalingin ang mga masakit na salita, at pag-isahin ng mga pusong nagkakaaway. Nagtitiwala ako na ang iyong espiritu ay kayang bumuo muli sa anumang sinira ng kasalanan at ng panahon. 10. Jesus na maamo at may mababang loob, bantayan mo ako laban sa labis na pag-aalala na nagnanakaw ng tiwala at nagpapadilim sa pananampalataya. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng payapang puso na kayang magtrabaho ng mabuti nang hindi nawawala ang katahimikan sa loob. Nagtitiwala ako na ang iyong pamatok ay madali at ang iyong pasanin ay magaan para sa mga nagpapasakop sa iyo. Panginoon, kung ngayong araw ay kailangan kung humarap sa mahihirap na pagpili o hindi siguradong landas, hinihiling ko na ang iyong salita ang maging basehan ko at ang iyong kalooban ang aking seguridad. Huwag mong hayaan na gabayan ako ng takot o ng pagmamadali. Nagtitiwala ako na ang iyong kalooban ay laging mabuti, kalugod-lugod at perpekto kahit hindi ko ito lubos na nauunawaan. Banal na Diyos, protektahan mo ako sa lahat ng masamang nakikita at hindi nakikita, sa inggit, tsismis, at anumang masamang balak laban sa iyong plano. Hinihiling ko na ang iyong banal na pangalan ay maging pader sa aking paligid at samahan ako ng iyong mga anghel. Nagtitiwala ako na sa ilalim ng iyong proteksyon, makakapahinga ako ng walang takot. Panginoon ng kasaysayan, iniaalay ko sa iyo ang tagumpay na nais kong makamit upang hindi ito maging sanhi ng pagyayabang, kundi maging paraan ng paglilingkod at pagpapatotoo. Hinihiling ko na lahat ng aking makakamit ay para sa iyong ikaluluwalhati at para sa ikabubuti ng mga nasa paligid ko. Nagtitiwala ako na ang tunay na tagumpay ay ang mamuhay ayon sa iyong katotohanan. Mapagmahal na Ama, bigyan mo ako ng biyaya na mabuhay ngayong araw ng may pasasalamat at makita ang iyong kamay sa bawat detalye. Kahit sa mga paghihirap, hinihiling ko ang isang pusong mapagpasalamat na marunong magpuri kahit sa maliliit na panalo. Nagtitiwala ako na ang nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng bagay ay hindi kailanman naglalakad ng mag-isa. Panginoon, tinatapos ko ang panalangin ito na ipinagkakatiwala ng buo sa iyo ang araw na nagsisimula. Kasama ang lahat ng kung ano ako at lahat ng aking inaasahan. Tanggapin mo ang aking mapagkumbabang pagsusumamo at palakasin ang aking tiwala bilang iyong anak. Naniniwala ako nang lubos na sa ilalim ng iyong pagpapala, ang araw na ito ay mapupuno ng proteksyon, kapayapaan at tunay na tagumpay ayon sa iyong walang hanggang pag-ibig. Amen. Diyos na mapagbigay, kung ngayong araw man ay magkaroon ng mga pagkaantala, problema na o tila pagkabigo, hinihiling ko na bigyan mo ako ng biyaya na huwag magreklamo o mawalan ng pag-asa. Turuan mo akong tumingin lampas sa nakikita ng mata at magtiwala kahit tila hindi sigurado ang lahat. Nagtitiwala ako na pinapatakbo mo ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Panginoon ng kapayapaan, bisitahin mo ang aking kalooban at alisin ang anumang gulo na nagnanakaw ng katahimikan ng aking kaluluwa. Hinihiling ko na ang aking isip ay makapahinga sa iyo kahit sa gitna ng mga gawain sa araw na ito. Nagtitiwala ako na ikaw ang Diyos na nagpaparamdam sa katahimikan at nagbibigay ng kapanatagan sa mga kumakapit sa iyo. Maawaing Ama, inilalapit ko sa iyo ang aking mga limitasyon. Angstan ka pigrimali sa tungkin mga kahinan. Hinihiling ko na ang iyong biyaya ang pumuno sa mga bagay na hindi ko kayang gawin mag-isa. Nagtitiwala ako na sa aking kahinaan, lalong nagniningning ang iyong kapangyarihan.
Panginoon, kung magkaroon man ngayong araw ng mga away sa pamilya, tensyon sa bahay o lamat sa mga relasyon, hinihiling ko na mauna ka na sa mga sitwasyong ito. Ibuhos mo ang iyong espiritu ng pagkakasundo at pagpapatawad sa bawat isa. Nagtitiwala ako na kung saan ka pumasok, ang mga pader ay guguho at ang mga puso ay muling magtatagpo. Diyos ng katarungan, iniaalay ko rin sa iyo ang mga kawalan ng hustisya na maaari kong harapin, ang mga maling akala at ang mga maling paghusga sa akin. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng biyaya na sumagot ng may katapatan at kaamuan, nang hindi gumaganti ng masama sa masama. Nagtitiwala ako na ikaw ang nagtatanggol sa mga matuwid at nagpapalabas ng katotohanan sa tamang oras. Panginoon ng kasaganahan, muli kong ipinagkakatiwala sa iyo ang aking mga material at pinansyal na pangangailangan, hindi nang may takot, kundi may tiwala bilang iyong anak. Hinihiling ko na pagpalain mo ang aking marangal na pagtatrabaho at ilayo mo ako sa anumang gulo na nagdadala ng lungkot. Nagtitiwala ako na ang iyong katapatan ay hindi kailanman nabibigo at ang iyong pag-aalaga ay laging nariyan. Jesus, mabuting pastol, bantayan mo ako sa anumang bagay na umaagaw ng aking atensyon sa iyo, na nagpapahina sa aking pananampalataya at nagpapalamig sa aking pag-ibig. Hinihiling ko na manatili akong gising at nakikinig sa iyong tinig. Nagtitiwala ako na ang nakikinig at sumusunod sa iyo ay hindi maliligaw, kahit dumaan pa sa madidilim na landas. Panginoon, iniaalay ko rin sa iyo ang mga taong makakasalubong ko ngayong araw. Hinihiling ko na maging instrumento ako ng iyong pagpapala sa kanilang buhay kahit sa parang walang sinasabi. Nagtitiwala ako na kumikilos ka sa pamamagitan ng mga simpleng gawa ng mga taong nagpapaakay sa iyong espiritu. Walang hanggang Ama, tuturuan mo akong mabuhay ngayong araw ng may matibay na pag-asa nang hindi nakakapit sa mga mali ng nakaraan o sa takot sa hinaharap. Hinihiling ko ang isang pusong nakatali sa iyong pangako at pinapatatag ng pananampalataya. Nagtitiwala ako na ang iyong biyaya ay bago tuwing umaga para sa mga nagtitiwala sa iyo. Panginoong Diyos, tanggapin mo ang ikalawang bahagi ng aking panalangin bilang tapat na alay ng aking puso. Pakinggan mo ang aking pagsusumamo at patatagin ang aking pagtitiwala sa iyo araw-araw. Naniniwala ako na sa ilalim ng iyong patuloy na proteksyon, maglalakad ako sa araw na ito ng may seguridad, tagumpay at kapayapaan dahil sa iyong pagpapala. Amen. Sa pagtatapos ng panalangin ito, inaanyayahan kita na sa gitna ng iyong pananampalataya ay gumawa ng isang simpleng hakbang na may malalim na kahulugan. Pindutin ang like button. Ang maliit na gawaing ito ay nagiging paraan ng pagpapalaganap ng mabuting balita dahil nakakatulong ito upang makarating ang panalangin ito sa mas marami pang puso na nangangailangan ng biyaya ng Diyos sa sandaling ito. Pakiusap ko rin na ibahagi, share mo ang panalangin ito sa iyong mga kaibigan, pamilya, mga prayer group, at sa iyong social media. Hindi natin alam kung sino sa kanila ang sadyang nangangailangan ng mga salitang ito upang bumangon muli, mahanap ang pag-asa o patatagin ang kanilang pananampalataya. Sa pagbabahagi mo, nagiging katuwang ka sa gawain ng Diyos at tagapagdala ng kanyang aliw. Kung nararamdaman mo sa iyong puso, iwanan mo sa comments ang iyong mga kahilingan o prayer intentions. Isulat mo ang anumang nagpapabigat sa iyong kalooban na matagal mo nang sinasabi ng tahimik sa Diyos. Ang espasyong ito ay parang isang banal na dambana kung saan marami ang nagdarasal para sa isa't isa na bumubuo ng isang buhay na ugnayan ng pananampalataya at pagmamahalan. Inaanyayahan din kita na mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang notifications. Sa ganitong paraan,
Tuwing may bagong panalangin, tatawagin ka sa banal na pakikipagtagpo sa Diyos upang ang kanyang salita at presensya ay laging sumama sa iyong araw-araw na pamumuhay. Ang iyong channel na ito ay hindi lamang isang lugar sa internet, kundi isang tunay na santuaryo at silungan ng Espiritu, isang tulda ng panalangin kung saan ang mga tao ay nagtitipon araw-araw upang hanapin ang Diyos, magtiwala sa kanyang plano at magpahinga sa kanyang katapatan. At ngayon na may pusong puno ng pag-asa, di na tansya lalahanin at ipahayag. Tayo ay nagtipon at laging magtitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.